hindi ko po kilala, kaibigan. Ngunit dumating po yung pandemya at doon po ay napagtanto ko kung paano po nagkulang ako sa Panginoon, kaya narin po sa aking mga magulang. At dahil doon ay sinubukan ko magbago sa pamamagitan ng pagpunta sa church at paggawa po ng mga activity sa church, pagsama kaibigan. At dahil doon ay nagkaroon po ako ng unspeakable joy na hindi po makikita sa bisyo, sa tropa na nandito po sa mundong ito. Kaya kaibigan, kung gusto niyo po ng kapahingahan, kasiyahan, subukan niyo pong manampalataya sa Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Yun nga kaibigan, mga kababayan namin dito sa lugar ng Sigat, inyong napakinggan na isa sa papangyariang patotoo na hamon sa tunay na buhay. Kaibigan, anong yung karanasan o anong pinagdaranan mo kabigatan sa umagang ito? Hayaan mo na ibahagi ko ang naging aking sitwasyon, kalagayan sa kung paano ako kinatagpo ng ating Panginoon. Halos katulad na nauna nagpatotoo kaibigan, ay isa rin ako sa isang kabataan na lumaki sa Kristiyanong pamilya. Nakasanayan na kapag linggo ay laging pumupunta sa simbahan. Sa madaling salita ay isa akong batang simbahan. Ngunit sa kabila ng murang edad at sa imahe na tila hindi nakagawa ng kasalanan, kaibigan, ay palihim na meron akong malaswang pag-iisip. Sa murang edad, nakakayang banggitin, pero ako ay nawili na mag-isip ng mga hindi nararapat isipin ng isang bata. Kaya nagsimula ng mali hanggang sa tumanda. Aking pagpipinata, kaibigan, nagpasya ko na hanapin ang mga tao na may kaparehas na pag-iisip, kaibigan. Sa aking pagbarkada, dito ako nakaranas na mawili at manood mga pornografiya, kaibigan. Dito rin sa aking pagbarkada, natuto ko na magsinungaling at murahin ng aking magulang para bang kaitaran ko lamang sila. Hindi pa rin doon nagtatapos at meron pang isasagad, kaibigan. Natuto ko na sila'y kupitan dahil maliliit na alaga hanggang sa lumaki. Masasabi natin, kaibigan, at pinagnanakawan ko ang aking magulang para merong pagsustento sa mga bisyo, para merong panlibre sa aking mga tropa, kaibigan. Ako ay nakaranas sa mga mabibigat na sitwasyon. Wala akong ibang mapagsabihan, wala akong ibang malapitan, kaya ako'y nanghiram ng lakas ng loob sa alak, sa aking paglalasing. Pinipilit ko na lunurin ang sarili. At sa katapusan ng araw, kaibigan, nais ko na makalimot sa aking mga pinagdaraanan. Ngunit kapag nawala na ang tama ng alak at ilang bote na ang naitumba, bumabalik ako sa parehas na wasak at miserable na sitwasyon. Kulang pala, kaibigan, ng tama o komportablihan na binibigay ng alak. Dumating sa punto na nagpatong-patong mga problema. Hindi ko na kinaya, kaibigan. Nagpasya ako na para matapos ang lahat, tapusin ko ang buhay na meron ako. Ngunit sa biyaya ng ating Panginoon, hindi niya inayaan na ituloy ko ang aking masamang binabalak. Sa tulong ng isang kaibigan, pinakilala niya si Jesus. O sino nga ba si Jesus, kaibigan? Si Jesus ang may kakayahan, bukod tangi, na magbigay ng pag-asa, kagalakan na hindi kayang bilhin ng salapi. Kaibigan, si Jesus lamang ang bukod tanging pinanghawakan ko, bukod tanging nilapitan ko sa mga panahon na hindi ko na kaya at wala na rin akong tiwala sa aking sarili. Hindi totoo, kaibigan, na hanggang dyan ka na lang. Maaaring sukuhan ka ng mga tao sa paligid o kahit ikaw mismo sa sarili mo ay ayaw mo na. Ngunit ang ating Panginoon na hindi kanya susukuhan. Nariyan lang siya at nag-aantay siya na ikaw mismo ang lumapit. Kaya hindi aksidente sa umagang ito na nandito kami sa dami ng pwedeng pangaralan, kaibigan. Sa dami ng pwede mong gawin sa umagang ito ay narito ka. Magpasya ka lang, kaibigan, na sa kanya ay lumapit at kunin ng tulong na inaalok ng ating Panginoon. Kaya hindi ko na papatagalin pa. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa Diyos lahat ng papuri. Binibigay ko pagkakataon sa isa ko pang kasamaan para sa pangaral ng salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon. At mga kaibigan, napakinggan po natin ang patotoo ng aking po mga kasamahan. Mga kaibigan, although ganun na nakakahiya na banggitin sa inyo ano man ang aming mga nakalipas na mga kasalanan, ngunit kaibigan, napatunayan namin sa aming po mga sarili na nais namin ibahagi sa inyo dahil nandoon na binago kami ng ating pong Panginoong Hesus.